What's up sa inyo mga tropa? Unang-una bago natin simulan yung content ko, para sa ngayong araw na to, gusto ko lang munang magpasalamat sa inyo dahil 15,000 subscribers na tayo. Hindi ko aakalain na makakarating tayo sa ganito kadaming subscribers. Sa mga matagal ko ng viewers dyan or subscribers, dun pa lang sa pinakaunang YouTube channel ko, which is yung content natin tungkol sa Converge na meron na rin ngayon na 15,000. And etong printing channel natin na 15,000 na rin siya, mabilis ko siyang naabot sa totoo lang dahil yung Sai TV budol ko na YouTube channel, medyo may pagkatagal na yung channel na yon, yung YouTube ko na yon, pero etong print and cut natin, medyo mabilis ko na achieve etong 15,000. Salamat sa inyo, sa mga sumusuporta dyan, salamat sa mga nag-aabil ng mga templates natin, and sa mga nagpapatulong i-repair yung kanilang mga printer via online, sa mga nag-aabil or nagpapa-install ng mga application, any application na trip ninyo, pwede nyo akong i-message for only affordable price lang mga tropa, as in. Pero simulan na natin yung channel natin para hindi na masyado humaba. At kagaya nga ng sinasabi ko sa inyo, dahil sa inyo rin ako nagkaka-content tungkol dyan sa mga comment ninyo, dahil nagkaka-idea ako. Ito talaga yung pinakamaganda sa channel natin, yung pagkakaroon natin ng, kumbaga, hindi ka lang viewers dyan, hindi ka lang nanonood ng basta-basta, yung nagko-comment ka din. Napakalaking tulong yan sa community natin. At alam nyo naman na yung community na binuo natin unang-una para makatulong tayo sa mga bagong magsisimula or gustong magsimula ng printing business, nalalaman nila yung nakatunay na presyo. At dahil nga sa mga comment ninyo, eto yung content natin. Para sa ngayong araw, manggagaling siya kay Jupiter Salinas at dito kay Katrina Villanueva. So unahin muna natin yung katanungan neto ni Katrina. Sabi niya, need po ba mag-head clean everyday pag naka-pigment ink? Napakarami ko ng video tungkol dyan sa pag-head clean, pero anyway, sasagutin pa rin natin yan. Kung nakikita ninyo, etong nasa screen natin na merong title, sobrang head clean at power clean, pero kulang pa rin yung nozzle check. Mas maganda na panoodin nyo etong mga video na to at eto pa kung ano yung mangyayari kung palagi kayong mag-head clean sa inyong mga printer. At eto naman yung pagpiprint head cleaning daw tuwing kailan ba. Alam ko mga tropa, medyo nakakatamad panoodin etong mga video natin. Sa totoo lang naman tayo na yung mga tao ngayon gusto yung mga instant na. Pero mga tropa, kung gusto nyo talagang matutunan yung isang bagay, isipin nyo na lang na nagkakaroon kayo ng pre-seminar or pre-webinar dito sa online, kasi ayan na yung parang magsisilbing tuition fee ninyo or pinaka-seminar nga ninyo dahil sa ginagawa natin. Kahit papano naman talaga natututo kayo dahil etong mga sinishare ko sa inyo, na-experience ko rin yan nung nagsisimula ako, talagang as in. Eto lang yung maipagmamalaki ko sa channel natin, no? Kung hindi ko masyado alam yung isang bagay, talagang gusto ko na i-confirm nyo rin at nagtatanong din ako sa inyo, sa mga masugid kong supporters dyan na nagme-message sa Facebook page. Talagang tinatanong ko din yung maraming experience din na kahit papano meron silang alam din. Halimbawa naman yung hindi nila alam, alam ko. Give and take lang din talaga tayo, no? Yun yung pinaka-importante. Pero ayun, no, sagutin na natin, need po ba mag-head clean everyday pag na-pigment? Eto talaga yung pinasagot dyan, no? Pag napanood mo na etong tatlong video na to, ilalagay ko sa description yung mga link na yan. Ang sagot, depende sa ink brand na gagamitin mo. Kagaya ng sa akin, Hansol Pigment Ink ang ginagamit ko na version 2 na kulay black. Talagang sinasabi ko sa inyo, sa mga nakakapanood, talagang kinabukasan nagbabara talaga yung kulay black na version 2 kasi talagang ang bilis niyang matuyo sa printer head natin. Kasi nga yung version 1, ang problema ko naman talaga doon, napakatagal matuyo. Yung version 2 naman, napakabilis. So ayun, kaya kinabukasan kapag magpiprint na ako ulit ng ating mga stickers or kung ano man, nag-head clean talaga ako araw-araw once na hindi tuloy-tuloy yung print ko. Pero kung tuloy-tuloy naman, as in napakadami kong ipiprint, napaka-minimal ng pag-head clean ko. Nangyayari lang na mag-head clean ako kapag ka medyo may bumabara
or nagkaroon ng paper jam kasi syempre nadadamage or natatamaan yung printer head natin ng mga media or yung mga papel, photo paper, vinyl sticker. Kaya kailangan mo mag-head clean talaga doon. Every time na nag-paper jam, ugaliin nyo na mag-head clean. Pero kung hindi kayo nag-head clean, kapag nag-print kayo na may possibility or merong talagang magkakaroon ng tipong bara dun sa pinaka-printer head, mangyayari yung output medyo ma-smudging. Kaya kapag nagkakaroon ng paper jam sa akin, hini-head clean ko na talaga. And kapag tuloy-tuloy kayong nag-print sa vinyl sticker, may mga time na mapapansin nyo medyo pumuputla na yung inyong mga print out. Dun sa time na yon, kailangan yung mag-head clean or pinaka-better, higupan ninyo yung pinaka-damper ninyo ng ink kasi minsan nagkakaroon ng hangin kapag nagpe-print kayo time to time or every time na nagkakaroon kayo ng pag-head clean, nagkakaroon ng bubbles yan. And kung madalas nang nagkaka-bubbles yung mga damper ninyo sa mga printer ninyo, ayan yung damper nakikita nyo naman dyan, ilalagay ko na lang yung video. Ayun nga, kapag madalas nang may bubbles yung inyong mga damper, maaaring humihina na yung inyong purge unit. Yung purge unit, yung pinapatakan ko dyan sa video, ayan yun. Or ayan yung humihigop din sa mga ink natin sa damper para mag-head clean. Kailangan yung linisan yan. Panoorin nyo rin yung mga pagme-maintenance kung pigment ink ang ginagamit ninyo. And kagaya nga ng sinabi ko, depende sa brand ng pigment ink kung magbabara at magbabara or kung lagi kayong mag-head clean. Sa Kuyi naman, napakarami kong nakikita na nagkakaroon ng experience na issue dyan sa Magenta. Kasi nagbago yung kanilang formulation ng ink. Talagang napakadami talaga. Kaya yung iba nagsuswitch sa Hansol and yung iba naman tinatry si Inkrite. And sa Inkrite naman, may mga problema din talaga dyan. At syempre wala nga perfect na pigment ink. May mga pros and cons palagi. Naririnig ko naman dyan sa Inkrite, base sa mga tropa-tropa natin dyan, nagkakaroon ng problema sa cyan na color. So ayun lang, kung tatanungin mo kung everyday nag-head clean, sana nasagot ko yung katanungan mo. At kung medyo hindi mo pa ma-clarify yung katanungan mo, talagang I highly recommend na panoodin mo to, yung mga videos natin na 3 na to, kasi magkakaroon ka talaga ng idea dyan kung paano mo i-maintain yung inyong mga printer. And talagang kung naka-pigment ink talaga kayo, wala talaga kayong choice kundi mag-head clean. Yun lang, yun yung pinaka-point ko, no? Kailangan talaga na alamin nyo yung mga maintenance na dapat na gagawin ninyo. Sana nakatulong yon mga tropa. And eto naman, si Jupiter Salinas, sagutin natin yung katanungan niya. Bawat salita at tawa, hindi lahat ay tunay sa mata. Pag may makikilat, panahon na magtuturo, makikitang puso'y dinaan sa promo. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Hindi lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo.